is power. Wala pong ibang powerful name, hindi ang pangalan ng Panginoon. No? Your name is healing, break down the stronghold. Wala pong makaka-break ng stronghold ng diablo, kundi ang power ng pangalan ng Panginoon. There is power in the blood, there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Ngayon pinadako tayo sa offering prayer. Magbasa muna ako ng scripture. Nakaupo lang po kayo, ako na lang po magbabasa. Lagi na po ito yung ginagawa natin bago tayo mag-offering. May binabasang scripture. Para yung ginagawa rin ng special number, may binabasang scripture. Puro scripture po tayo dito, no? Para talaga, Genesis chapter 22 po ang aking babasahin. Last week, Genesis 14, patungkol sa giyera, pero may offering pa rin. Ngayon naman patungkol sa paano kinausap ng Panginoon si Abraham para ialay ang kanyang anak. No? Babasahin ko na lang po yung verses 7. Genesis 22, verses 7 to 14. Ganito po ang sinasabi, And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place where God had told him of. And Abraham built an altar there, laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Verse 12. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thy anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Verse 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by the horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Mga kapatid, principle po yan ng pag-offering. No? Kumbaga, wala pa po ang batas, wala pa si Moses, meron ng offering. No, nakita natin si Abraham ang kauna-una nag-offer ng tithe, no? Nakita natin yan sa chapter 14 last week. Ngayon naman, sabi ng Panginoon, nung mahal na niya yung anak niya na si Isaac, binatili na. Maybe 13 years old na siya, maybe 15 years old na. Sabi ng Diyos, ialay mo ngayon yung anak mo. Ibig sabihin, pagsasampa ka sa Panginoon, dapat may offering ka. Now, sometimes ang offering na kukunin ng Panginoon, mahalaga sa atin. Kaya ngayon pera, mahalaga sa tao Pero diyan tayo sinusubok ng Panginoon. No, kasi kung ang pera walang kwenta sa atin, pina-offer ng Panginoon, walang kwenta rin sa atin yun. Kaya mga kapatid, huwag kayong mabibigla pag sa gawain, laging may offering. At ang offering usually, yun yung bagay na pwedeng makaagaw ng Panginoon sa atin. No? And then, alam niyo yung ginawa rito? Nung papatay na ni Abraham yung anak niya, binawalan na siya ng Panginoon po na ito. Sabi niya, tinusubukan lang kita. Hindi mo pala ipagkakait kahit na yung pinakamamahal ng anak. Alam mo, natuwa si Abraham kasi hindi na mamamatay ang anak niya, pero nalungkot siya kasi wala siyang dalang offering. Ang tindi ng faith niya, yung binasa kami na sa Hebrews 11, no? Kung si Abraham may dadalawang isip, baka nagdala na agad siya ng tupa. Panginoon, papaluto sa pool ng tupa na lang. Hindi yun Talagang niya alay niya anak niya. Pero nung hindi na mapapatay yung anak niya, ang masakit sa kanya, patay, wala akong dalang offering. Pero ano sabi ng Panginoon, Jehovah-Jireh, God will provide. Nung pagtingin niya sa likod niya, merong tupa, lalaki yun na merong sungay. Nakasabit yung sungay dun sa puno. At imposible maka-akit dun yung tupa. No? Ang tupa, normally, nasa baba. Mga kapatid, ang principle lang dito, pag may commitment ka na mag-offering sa Panginoon, kahit wala kang trabaho, kahit parang wala kang pera, gipid ka, Jehovah-Jireh. Kailangan magsimula mo na yung Lord, gusto ko may iaalay ako lagi sa iyo. Pero siyempre, ang unang ialay natin, yung katawan natin, yung oras natin, yung talento natin. Okay? So, yan po yung ating offering at tawagin na natin ang ating music ministry for offering song. Habang kumakanta po sila, pwede po tayong magbigay ng ating offering. Okay?